Ngayon po palabasin natin yung ating mga maliit na baka. Kasi palaging umulan. Tapos wala pa silang kubo dito. Sakripisyo lang muna natin yung natin. Napier natin doon. Bahala na pagkainan nila. Maputik dito. Malang kagas yung balahibo nila. Labas no. So, labasin muna natin sila para makapunta sila doon sa may kubo. Napansin ko po kahapon mga kaprobinsya na hindi sila kumain. Hindi nila ginalaw yung kumpay na ibinigay sa kanila. Yan. Yung balahibo sa ating red brahman na babae, murag na malang kagas ba, at parang namayat siya ng kunti dahil mga ilang araw na po dito sa amin na palaging may ulan, napakalamig yung panahon at maputik yung area dyan sa loob. Wala pa tayong kubo. Yan, masaya yung puti oh, si Bitas Junior, napakasaya na. Pumunta agad sila doon oh, parang namimiss lang kumain ng napier. Yan. Sumugod agad sila doon sa ating mga tanim na napier. Hindi pala nakita yung isa nating baka na kakapanganak pa lang. Doon oh. Tingnan niyo po. Pumunta agad sila doon. At yung leader yung puti nating baka. Urot ginang mga napira di aron. Kain agad sila oh. Kawawa mga kaprobinsya pag palagi na sila nasa loob, tapos katulad ngayon na palaging umuulan. At yung mga natin natin para yan sa ating mga alaga. Pag mamayat ng husto yung alaga ating baka, kawawa naman. Sino pang kumain sa ating mga napier dyan? Yan o, si Bitas Junior, yung niyog agad natin yung kinain. Pero ang gagawin natin dito mamaya, ibalik lang natin sila sa loob pag sa tingin natin na medyo mabusog na sila. Wala silang ibang ginawa nung pinalabas natin mga kaprobinsya. Umatake agad sila sa ating mga tanim na napier rito. Yung isa nating baka na babae, nung siya lang mag-isa, hindi naman siya pumunta dito. Tsaka siya pumunta dito ngayon sa ating mga tanim na napier nung may kasama na siya. Ganadong silang kumain sa ating mga napier oh. Naawa po tayo sa kanilang mga kaprobinsya kasi hindi sila kumain sa kumpay na inilagay namin doon. Hindi nila ginalaw. Ayan, isipan natin na palabasin natin sila ng mga ilang oras para makakain dyan. Tapos pag sa tingin natin na medyo mabusog na sila, pwede natin silang ibalik doon sa loob. Hindi pa nila nakita yung ating isang baka na kulay puti. Hindi nila alam na may kasama na sila dito, yung ating white brahman. Hindi naman agad-agad mamatay yung mga napir natin dyan mga kaprobinsya, kahit kainin pa nila, lalo na ngayon na palaging umuulan. So okay pa sa ngayon, kahit kainin nila yung mga kakasibol pa lang na napir. Walang kain yung ating red brahman no, na malanggagas yung balahibo. Normal lang yan sa mga ganyan mga kaprobinsya. Sa malamig yung panahon, palaging umuulan, yun po ang mangyari sa mga baka. Pero yung dalawa nating baka na mukhang okay lang yung mga nila balat, lalo na yung anak ni Basya, kahit maliit pero bilog na bilog yung katawan niya. Wala pa yan 2 buwan pero malakas na rin kumain.
Nakakaulit tingnan niya ating mga alaga. Mukhang matagal na lang inasam-asam na makalabas sa kanilang bakod para makakain dito. Kailangan natin silang bantayan, baka pumunta dun sa kabila. May mga tanim na dun, oh. May mga bagong tanim sila dun. Nung una po, nung hindi pa namin sila nilagay di sa kailang bakod, pumunta sila dun. Buti na lang sa mga time na yon, wala pang tanim. Pero ngayon napansin natin na may mga tanim na. So kailangan natin silang bantayan. So gutom pa sila, kaya wala pa silang balak na pumunta sa ibang area. Yung nasa isip nila, kain lang muna. Kasi katulad pag busog na sila mga kababinsa, kahit saan-saan lang sila magpunta. So. Anak lang to ni Bitas mga kababinsa, pero napakagwapo niya. Siya po yung pinakagwapong baka natin dito na dito na pinanganak. Mukhang walang pasal lang niya si Rigor pag nasa insaktong edad na siya. Walang laman yung aming kulungan dito. Isang linggo na to mula nung pinalabas namin yung aming mga babaeng baka. Balak po natin si Junior Pogi at si Rigor ibalik dito. Ito yung mga kulungan na kasya sa kaila sa ngayon, kasi mga maliit pa lang sila. Pag yung mga inahin natin yung ilagay dito, hindi po malinisan ng gusto, kasi sabi po natin yung mga kasama, yung si Quinay at si Batang nanipa daw. So napakahirap linisan yung kailang kulungan kung sila yung andyan sa loob, kasi nanipa. Mga kaprobinsya, may nadali namin sa aming mga isda dito, oh. Bago man eh, oh. Bago na yun, oh. Dako na ba Jojo? May kasapat ng mga langgamas, ha. Dako, oh. Kuan-kuan John. Pila na gini kabuok, oh. Di ayod ko si Kos yan. Murag mo sa halang sa gabi isa yung tirada. Ilan na kaya yung nahuli sa ating mga kuy dito mga kaprobinsya? At napapansin natin mukhang malaki pa yung nakuha. Yan, oh. Salo talaga yung ibon na yan. Ilan kaya sila yung palagi umatake dito? Kinain lang ng ibon. Noong una po, nung may ibon tayo nakuha dito, nabas pa tayo kasi bakit daw natin hinuli yung ibon. Pero kung ipagpalagay lang natin, sila yung nasa ating sitwasyon, ano po kaya yung gagawin nila? Maging masaya kaya sila pagkainin yung mga alaga natin na medyo may halaga. Okay lang sana pag tilapia lang. Napakamura lamang yung tilapia pag bilhin natin. Pag yung koi, mahal yan. Hindi yan basta-basta mabili natin. Pag makakuha sila ng isang piraso dyan, kahit sabihin na natin na 1,000. Tapos pag gabi-gabi sila umatake dito, malaki ang posibilidad na maubos yung mga koi natin dyan. Sila na kaya sa ating mga po dito mga kaprobinsya ang dali ng ibon.
Mukhang kumunti po yung kuy natin ngayon dito. Dati po lagpas 100 heads po yung mga kuy natin. Naghahanap siguro yung nakuha oh. Siguro tayo malaman eh. Yung mga tilapia pag hindi natin pagkainin mamayat, tapos pag sarbisin namin hindi masarap kasi payat, puro buto lang, kaya binilhan natin ng feeds yung floater, tapos pagkainin din natin sila ng mga magagagwa. Pag yung maliit lang yung nahuli mga kapabisa, kaya pong lunukin ng ibon, pero pag malaki yung nakuha nila parang gikusi-kusi nila ba, pinunit-punit nila hanggang makain na nila. Naging maarte na yung ibon, yung ulo hindi na kinain sa sobrang busog nila. Hinarvest pa yung tubo dito oh, yung katabi sa aming area. Dito po nilagay yung ating mga ibang alaga. Nandito rin yung pula nating baka. Malapit na rin itong mga anak mga kaprobinsya. Mag-8 buwan na po yung tiyan niya. Pero napapansin po natin oh, malaki yung kanyang tiyan oh. Ako ba saktiyan? Ito po yung nanay sa nating baka na si Pogi Junior. Pero medyo mahal po yung kapital natin sa kanya, 36,000. Kung mga anak na po siya, ikatlong anak na po niya dito sa atin. Pero yung una niyang anak na ibinta lang natin. Hindi yun anak ni Pogi. Si Lemir po yung nakakasa sa kanya. Kung lalaki, magmana kay Lemir, napakagwapo siguro. Pag kulay puti yung kanyang anak. Tapos yung tayo nga mana kay Lemir. Subukan lang natin, abangan lang natin. Napaka-excited po natin na makita natin yung lahi ng Lemir dito. Mukhang alito rin si Kuan, Bugoy. Si Bugoy malaki na rin. Bugoy. Malakas ang kumain ng kumpay kaya busog na siya oh. May mga ibang baka din na nalagay dyan oh. Paluma dito. Sana po buntis lang si Paluma. Napakalaki na ni Paluma mga kapabisya. Tingnan pag nasa malayuan. Minsan nga hindi na natin siya makilala. May isang bisis po na hinila siya ni Brod. Akala ko po si Palo yung dala niya. Ano, busog guys si Paloma. Unlimited yung pagkain nito. Unlimited yung kumpay. Kaya busog na busog yung alaga natin. Yan po ang isa sa mga advantage dito sa amin. May mga tubo. Ito yung mag-harvest ng tubo. Unlimited yung pagkain ng ating mga alaga.
Mula sa pag-iay sa kanya mga kaprobinsya, nasa 3 buwan na. Mag-4 na buwan na po. So next month, pwede tayo mag-request ng technician. Ipa-check natin si Paloma. Depende lang kung pwede din ipasabay natin si Kuan, si Jean. Yung ating alaga. Sana lang pwede tayo mabigo sa kanya. Maganda sana mga kaprobinsya pag magkahanap tayo dito ng anay para ipakain natin sa ating mga alagang isda. Pero matagal na po tayo na hindi nakakita ng mga anay. Dati po nung bago pa lang tayo dito, ito yung mag-harvest sila ng tubo dito, napakaraming anay yung makuha natin. Pero ngayon wala na. Si Bugoy, kung hindi pa nagbago yung isip sa gusto mag-alaga sa kanya, wala na siya dito sa atin ngayon. Iba na sana yung nag-alaga sa kanya. Ayan. Pero nagbago yung isip nila. Laki na daw si Bugoy alagaan. Baka maluwag na. At may mga bata sila. So hindi na tuloy. Kaya andito pa rin siya sa atin hanggang ngayon. So, kung sakali may mga kalabaw tayo na mga anak mga kaprobinsya, kailangan nating ma-dispatch sa si Bugoy. Ibinta natin. Lalo na pag matapos yung pag-harvest ng tubo dito sa amin, kailangan po natin siya ibinta para makasave tayo sa pagkain, para mabawasan yung mga alaga natin dito. Ipararo sana natin yung ira namin dito mga kaprobinsya, pero mahina pa yung ulan, matigas yung lupa. Yung aming kalabasa dito mga kaprobinsya, napapansin ko po, hindi po nagsaksis yung mga bunga nila. Nahulog lang. Butin lang, hindi po marami yung tinanim natin. Nasubukan naman natin dati dito na nagtanim tayo ng mga kalabasa. Tinaniman pa natin lahat yung area natin dito ng kalabasa. At nagsaksis naman tayo. Hindi po lahat ng panahon ay hiyang yung kalabasa. Yan po ang base sa ating nabusurbahan. Pero yung mga niyog natin dito, yung iba may mga bulok na. Yan. Next year siguro matikman na natin yung bunga niya. At tayo mismo yung nagtanim dito. Mga malaki yung katawan sa ating mga niyog dito. Iba lang yung mga kaprobinsya, yung mga dwarf. Yung dwarf maliit yung katawan. At sa tingin namin yung dwarf hindi yan mag-survive ng mga ilang taon. Hindi katulad sa mga ganitong niyog na kahit mga ilang taon pa mag-survive sila. Katulad sa mga niyog dito sa amin mga ilang taon na yan. Bata pa kami, andyan na yung mga niyog na yan. Yung mga bingala namin mga kaprobinsya, kung sakaling dito sila nag-itlog sa tubuhan, masayang lang. Palagi po namin silang makikita dito. Andito nagtambay yung mga bingala natin. Matagal na po na hindi namin nakita yung mga itlog nila. Wala na kaming itlog na pinalimliman. Last po sila nag-itlog doon sa ating mga napier. Nakita sila ng ating mga kasama. Pero nung nakita nila, bulok na yung mga itlog. Ano, baho na. Nabasa sa ulan. Hanga po kami sa aming mga aso mga kaprobinsya. Kasi yung mga inahin nating manok minsan andun sa ilalim ng ating kubo ng itlog. Pero hindi pa rin nila ginalaw, hindi kinain. Pero nasira pa rin yung itlog dahil nakita sila sa ating alagang uwak dati. Kasi kahapon pa lang namin nahuli yung ating alagang uwak. At binasag ni Waki yung mga itlog ng ating manok na andun sa ilalim ng ating kubo. Pero solve na yung problema namin kay Waki. Kasi nahuli na namin siya. Naibalik na namin sa kanyang kulungan. Medyo marami-rami na yung mga alaga natin mga kaprobinsya. Yung kalabaw natin may 3 babae pala, 4 na lalaki. At yung baka natin, yan po ang ating baka na pang 18 heads mga kaprobinsya, pang 18 yung andito sa atin.
Pero may mga baka din tayo na pinalagaan. Yan, pang 18 yan. So yung total sa ating mga alaga, 25 heads yung andito. Kung hindi lang natin pinalagaan si Batitay at yung anak sa ating baka na matapang, marami na, pang 20 heads sana. Pero pinalagaan po natin. Mukhang napakabilis lumaki sa ating baka, mga kaprobinsya. Pag ito yung umabot sa isang buwan, baka malampasan lang yan yung ating baka dyan na Red Brahman na babae, yung anak ni Basya. Kasi malaki po yung nanay niya. At White Brahman po yung similya na ginamit natin sa kanya. White Brahman. Tayo, tayo, tayo. Psst. Defensive po siya sa kanyang anak. Gusto ko pong tumayo yung baka natin na maliit para makita natin siya ng gusto. Yan o. Matangkad o. Maganda. Babae yan. Pero yung kulay niya, hindi tayo sigurado kung ano yung magiging kulay niya pag laki niya. Yung noo niya may kulay brown. Itotoy na siya. Hindi pa siya nakilala sa ating mga baka na mga maliit. Hindi pa siya nakita. Hindi pa siya na-welcome. Kasi mula nang ipinanganak siya, doon lang sa loob ng bakod yung mga baka natin. Ngayon na natin siya pinalabas para makakain ng mga napir doon. Kasi hindi nila kinain yung kumpay na ibinigay namin sa kanila. At natakot po tayo na mamayat sila ng gusto. Malakas lumili yung baka natin. At saka marami namang gatas yung nanay, oh. Na nakakalo lang tingnan. Yung kulay niya, mga kaprobinsya, kung wala lang sanang halo sa noo na kuan at saka dulo ng kanyang likuran, napakaganda sana kasi puting-puti yung kanyang kulay. Pero may halo lang sa kanyang ulo, oh. May kulay brown lang at saka sa kanyang buntot may brown din. Kaya hindi pa tayo sigurado kung ano yung magiging kulay niya pag nasa insaktong edad na siya. Hindi pa masyadong malakas sumuntok yung baka natin. Pag umabot na yan ng mga isang buwan o 2 buwan, wala na, mag-agunto na yung nanay niya. Muna di ay? Mga kaprobinsya, kain na po. Ito yung pagkain namin, oh. Gulay, may kanin, may bulad. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Taga sa itong nawag yung gabi, Chok? Taga sama. Sama? Nakita na mo na? Nakita ko yung mga gata. Kinikita natin, kita eh. Itang buyaw. Kaya kung taon na inigpanawag ni Choke, si Dodong patingin-tingin na lamang, kaya wag mo yung chat iha. Patingin-tingin lamang yun kay
Awal ba kita rin ay kasuro yung tuntaban niya. Kita. Wala. Di ba bo? Kaya nakadad ko nagka-simsa na maging mga law na lagi. Namulawan na maging na. Mamao kayo. Namulawan. Nangahamis ko ng mga naong po. Hindi mong bibipis ba? Pero koy nga nakasawa ka siya, nabutan mo siya, napuyo ko siya. Binin mo nagbalay. Yung nagbalay. Diyan bumin yung ano mo? Ang puyo. Yung parang puyo. Daw ko yan. Ni ikaw? Paulahin ako. Kaya kami napilig bahay buta ka na mag-ikabilig balay sa? Ini lebih, ini sih kuan ubah teh. Lem ko. Yung palitag kanding sa bukaan, itasan nga, bagay malambura. Ano dito? Tanpa Gusto mo ba? Kaya mo. Ako ba? Wala na mo, sakit mo kulo ko sa dalaka? Ulan na siya ko to, sa pundo mo. Kabaga po yung mga malakit alam mo pundo. Hindi mo ka pasakit. Katagyo na sa rato, baka di mo nasagin nga. Labi aling kayo sa bahiyom, di ba? Labanan ko dito talaga. Sunog. Tulog dito sa yun. Baka Puro pa mo sa ko. ilog kuhain ni puta sa. Pero maitong gapon ko. Duwara mang kutog ko puta. Di mo pala itong uban. Nga balon-balon, miras na naman eh. Talagsa unak. Ya, nakapatangkil man gibuta. Di mo pala itong ako nga hamugaway. Di kaya mabagawa gisulod. Ang saan itong daguna. Pati mangga. Kaya itong daguna yun. Ito tinuwa. Ako mabaho. Ang sarap niya ko. Mangita-kita na kong dago. Diyan kita hikubot na. Nakira. Duga tayo kasi sino ba? Saan man? Mulus pa pala mo anak. Ha? Graduate na. Graduate yung anak? Wala. Nagawa ng motor. Ha? May regalong motor. Sport na. Tawag ito. Lingaw rin siya. Mag-graduate ko ito na anak. Bakit ito regali mo tawag. Ikaw ni kamo sila para mag-graduahan ko mo to? Kay?